Nung time na lumalaki kami nung panahon namin, itong mga cassette tapes na to, yan yung aming Spotify, yan yung aming iTunes. Nung nag-aaral na ako at sumusweldo ako, imbis na pambili ko ng pagkain, pinambibili ko siya ng mga cassette tapes. Hello Mega Man! This is Dennis Trillo and I'll be sharing my most prized obsessions. So today I'm gonna talk about my cassette tapes and rank them based on what I treasure the most. Pakita ko sa inyo kung ano yung nagsimula talaga. Ito yung pinakauna kong binili at nagsimula, it started it all. Itong dalawa na to, yan. So Guns N' Roses and Metallica, nag-start ng aking collection sa mga heavy music. Siguro binili ko to ng mga grade school ako, mga bandang grade 7. Naging controversial tong dalawang albums na to, yung Black Album ng Metallica at saka Use Your Illusion 2 ng Guns N' Roses dahil sa Metallica yung may parang 666 na cover and then ito yung controversial dahil dati sa school namin pag may tinatapat ka na salamin dito para may makikita ka na reflection ng demon, ganyan. So, controversial itong dalawang albums ito, kaya ito yung dalawang una kong binili. Tapos, nasundan siya nito, itong dalawang to, syempre yung discover ko. Ito namang Slayer na to, siguro mga grade 7 ko rin nabili to. Itong Pantera, bandang high school na to kasi medyo late na yung discovery ko dito sa banda na to. Ito yung dalawa sa pinaka-favorite metal albums ko of all time. So yun, natapos tayo sa heavy music at syempre nagkaroon din ako ng grunge phase naman nung bandang high school. Nag-start ako mag-collect ng cassette tapes at an early age. Bata pa lang ako, nakikinig na ako sa mga classics, Beatles, Queen. Ito syempre Stone Temple Pilots' first album, yung Core. Ayan, classic album nila yan. Siyempre, fan ako ni Kurt Cobain, kaya dinala ko tong Nirvana in Utero. At fan din ako ni Chris Cornell, the late great Chris Cornell. At ito yung Badmotorfinger album nila. Classic grunge album niya noong early 90s. Sarap bumili ng mga tapes nung panahon na yun dahil dito mo lang makikita yung mga pictures ng mga banda, dito sa mga inlay cards na to, makikita mo kung ano itsura nila, makikita mo yung mga lyrics. Ito lang lahat ng mga information na makukuha mo sa mga paborito mo mga artist ng time na yun. At syempre, hindi naman pauhuli yung ating mga local artists. Meron din ako mga collection, mga legends ng Pinoy rock. Syempre, Juan de la Cruz, ito yung classic album nila na Mascara. Trivia lang, ito, isa sa mga kanta dito ginamit ni Eric Mati dun sa movie niya na OTJ, yung pinakauna, yung yung track na Mascara at saka Pinoy Blues, ginamit niya doon. Ang mga new school na na-impluensya ng Juan de la Cruz, ito, Razorback. Sila yung mga sumunod na generation ng mga Pinoy rock na talagang nag-dominate sa ating music industry ng mga 1990s to 2000. At syempre, andito yung idol ko, hindi mawawala ito, ng Freeman. Ang classic album ni Francis M. Hindi ako nagkakamali, ito si Elmo to, picture ng anak niya dito sa dito. Dito na tayo sa ating top 2, syempre Black Sabbath. Ito mga classic artist to na talaga naka-impluensya rin sa aking pagkahilig sa music. Mahilig ako sa mga heavy music at isa to sa mga pioneers na nagsimula talaga nun. At syempre, ito naman, Bob Marley and the Wailers, Catch a Fire, classic reggae album yan. Malalagay ko sa top 1 kasi talagang ilang beses ko na nagamit yung tape na to. Kung nakita nyo, sobrang luma niya na din and isa sa mga favorites ko talaga. Meron kang mga makikitang mga bagong artists na naglalabas pa rin ng ganitong klaseng format. Para sa mga talagang collector lang talaga and mahirap na rin kasi maghanap ng mga players ng ganito ngayon. So, tuloy-tuloy pa rin pag may nakita ko maganda. This has been Dennis Trillo for Mega Man Obsessions. Till next time!